Alam mo ba yung pakiramdam na kahit tinulungan mo ang isang tao, parang wala lang? Parang hindi nila pinapahalagahan. Walang utang na loob? Anyways, sa video na ito, ay sisilipin natin kung bakit may mga tao na ganito at baka matutunan mo rin kung paano i-handle ang ganitong ugali. May mga tao talaga na hindi natutunan pahalagahan ang tulong ng iba. Maaaring lumaki sila sa isang environment kung saan ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi normal o hindi pinapahalagahan. Dahil dito, hindi nila na-develop ang mindset na dapat may utang na loob sa mga taong tumutulong sa kanila. Kaya natural lang sa kanila na hindi agad magpasalamat o hindi man lang ipakita ang appreciation nila. May ilan namang mga individual na mas nakatuon sa sarili nila. Sa psychology, may mga taong may narcissistic tendencies na minsan ay nakakaapekto sa kanilang pakikitungo sa iba. Dahil dito, maaaring hindi nila sinasadya na maging walang utang na loob, ngunit sa panlabas, ganon ang nakikita ng ibang tao. Ang kanilang focus ay kadalasan sa kung ano ang makukuha nila, hindi sa kung paano nakatulong ang ibang tao sa kanila. Para sa iba, ang pagtulong ay normal lang at bahagi ng kanilang pananaw sa buhay. Hindi nila inaasahan ang kapalit o pasasalamat sa bawat tulong na ibinibigay nila. Kaya minsan, hindi nila nakikita na nakakasakit o nakakaapekto sa damdamin ng iba ang kanilang kawalang pasasalamat. Para sa kanila, natural lang ang pagtulong at hindi ito dapat gawing utang na loob. May mga tao rin na naging independent at self-reliant dahil sa hirap o masasakit na karanasan sa buhay. Natutunan nilang harapin ang lahat ng problema ng mag-isa, kaya minsan ay hindi nila ipinapakita ang pasasalamat o pagpapahalaga. Hindi ito dahil masama sila, kundi dahil sa kanilang paraan ng pagprotekta sa sarili at pag-survive sa mga hamon ng buhay. Kahit nakakainis minsan ang mga taong walang utang na loob, mahalagang maintindihan natin na may dahilan sa likod ng kanilang ugali. Hindi ibig sabihin na tama ang pagiging walang pasalamat, pero mas madali nating ma-handle ang ganitong tao kung alam natin ang pinanggagalingan nila. At sa huli, mas makakatulong ito para hindi tayo masyadong maapektuhan ng kanilang ugali at mas ma-practice natin ang ating pasensya at pag-unawa. Kayo ba mga ma'am at sir, may nakasama na ba kayo o nakasalamuhan na ganitong mga tao? Share nyo naman sa comments ang inyong experience. At dito na po muna matatapos ang ating video. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakapakinig. See you on the next episode. Goodbye.